Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So, meron tayong pag-uusapan. Naalala niyo yung yung aswang na nasa Naik, Cavite. Naki-MJS na siya eh. Panoorin natin ha, pero disclaimer muna tayo mga kababayan ko. Okay na? Post nyo na lang ha kung sakaling hindi nyo nabasa lahat. So, play na natin ito mga kababayan ko. Actually, kinontak ko din to eh. Pupuntahan ko rin sana to eh. Ang problema, hindi ako ni-replyan. Pero kay MJS ni-replyan. Wala tayong magagawa. So, ito na yung video. Di matahimik ngayon ang mga buntis sa barangay na ito sa Naik, Cavite. Huwag ka na lumabas ate, huwag ka na lumabas. Kamakailan kasi, nabulabog rito ang isang pamilya nung atakihin sila ng di umano isang misteryosong nilalang. Nakaswang ma! Mama, aswang! Sa bubong pa! Mama, aswang! Sa bubong, aswang! Ang laki pa! Tik-tik yun. Nakadapa siya. Ginaganyan talaga niya. Gusto niya tuklapin. Kasi yung anak kong buntis. Saan yung video na ginaganyan niya talaga? Saan yung nahango yun? Doon nakakahiga. Yung buntis, mabango raw yan sa kanila. Sa patuloy na pagtitik-tik ng aming team, nadiskubre nilang hindi pala ito ang unang beses na may inataking buntis sa kanilang barangay. Last year po, nagkaganyan din Pusang-pusa to eh. po no, nagkagulo yung mga tao. Anino na matangkad na kulay itim po doon sa may bahay ng may buntis. Ang buntis na di umano, naka-face to face pa ng kakatuwang nilalang, si Kisha. Ihihi po ako nung time na mga 8 po PM. Time na yon nasa labas po yung mga tao, maaga pa po. Naghubad na po ako sa lawal ko. Yung mga ganon, pwede kasing pusa yun. Kasi ako, alam nyo, yung mga cats ko, nag-ano din sa bubong eh. Hindi, minsan nga, ang bigat nga na yabag, lalo na yung pinakamataba ko dyan. Si Spotify. Pagka may mabigat na pag sinilip ko na si Spotify na yun eh. Yung pusa ko yun hindi, siguro hindi sila sanay na ganyan, na nilalakaran ng pusa. Kitang-kita ko po talaga ng dalawang mata ko yun. Ma-oil po siya na itim, tas mahaba po yung buhok niya, malaking tao po. Dahil sa takot, si Kisha napaal sa baluta. So hindi ito yung nag-viral yung isang account na kasi nakita niya eh, ma-oil daw ang katawan eh. At lumipat sa ibang barangay. Hindi na po talaga ako nabalik doon. Parang ayoko na ulit umuwi doon kasi lumalabas na naman siya. Nakaswang ma! Mama, aswang! Nakakatakot po. May nagresponde po doon sa may palayan, kami naman po ay nagresponde palabas. Mama, marinig ba? Bumaba ka dyan, ayos ka! Samantala, ang video na kuha ni Karen, ipinasuri namin sa eksperto. Wala naman ako nakita mukhang inedit or AI. Yun na isa sa mga kalaban ngayon, yung AI na, Wait, bakit putol na siya? Wait lang Unahin nga muna natin itong, dito sa unang part, mukhang putol na mukhang expert na yung nagsasalita dito muna tayo sa kwento. Kung maghahating gabi na at may bigla kang marinig na kumakaluskos sa inyong bubong. Ang magkapatid na Karen at Junebird, hindi nagdalawang isip na tiktikan ang misteryong nag-iingay sa bubungan ng kanilang tahanan dito sa Naik, Cavite. Kakaiba na po yung ginagawa niya. Parang tinutuklap niya po. Ate, minessage kita, hindi mo ko ni-replyan. Nakakatampo ka. Kaya po nag-decide yung kuya na lumabas na po. Sumunod po ako para mag-flashlight. Hanggang may Nag-flashlight ka ba? Parang hindi ka naman nag-flashlight eh. aninag daw silang anino sa bubong. Itim! Hala, ang laki! Tiga mo. Pero
Tinitigan daw nila itong maigi. Nagsitayuan ang kanilang mga balahibo. Nakaswang, ma! Mama, aswang! Sa bubong papa! Hindi! Sa bubong aswang! Ang laki pa! Wala na yun, oh! Mabalahibo po, tas itim na itim. Babalay. Pusa nga. Takot po talaga ako. Nakaswang, ma! Mama, aswang! Sumigaw yung anak, mama, mama, aswang, aswang. Sa bubong papa! Hindi! Sa bubong aswang! Ang laki pa! Tumayo naman ang asawa ko. Saan, saan? Di lumabas siya. Ay, napapa ko na itim pa! Tumaba ka dyan, ayop ka! Ay, lalaki na pa ako! Ay! Lalaki na pa! Lalaki na! Wow! Laki na! Wow! Tingnan niyo kaya? At ang kutob nila sa nakita nila di umanong itim na nilalang. Siguro po, tik-tik. Parang tik-tik siya. At meron daw talaga itong puntirya sa kanilang bahay. Paano mo nasabing, ano ba ang tik-tik talaga? Tingnan nga natin. Ano ba yung tik-tik na yan? Lumilipad ba yan? Yung tik-tik. Tingnan nga, tik-tik. Naku, lumalabas naman yung jaryo. Tik-tik aswang. Tingnan natin, ano ba yung aswang, yung tik-tik na yan? What is a tik-tik? Winged, may pakpak. 'Di ba? Refers to a winged human creature often described as a harpy that hunts at night. Similar to the wakwak, both are known to be nocturnal and said to have a keen appetite for human flesh, especially fetuses. The name tik-tik associated with the sound makes while flying. So lumilipad ito. May nakita ba kayo lumipad doon? 'Di ba? Tik-tik are often considered to be similar to the wakwak, another winged human. May pakpak. Ba't hindi naman lumilipad yung nakita nyo? Parang gumapang lang. Naging shapeshifter lang, di ba? Iba naman siguro yung shapeshifter. Di ba? Tik-tik daw eh. Pag shapeshifter, iba naman yun siguro. Or same lang? Ang tik-tik ba, nagbabago din ba ng anyo? Anyway, pagpatuloy natin, no? Huwag ka na lumabas, ate! Huwag ka na lumabas! Nanginginig! Ate, huwag ka na lumabas! Buntis ka! Tik-tik sa naik. Nakaswang, ma! Mama, aswang! Dahil sa katuwang karanasang ito ng pamilya Monares, nagkakatakutan na ngayon sa kanilang barangay. Naniniwala po ako. Natatakot din po. Tumatingin na yung video kasi natakot ako. Marami na din po nakaano dito. Meron po dito talaga. Para sa mag-inang Arlene at Ito ha, ito naman, sila. ito naman yung i-raise kong argument. Sige, may mga accounts nga naman daw na meron daw talaga doon. Ang tanong, sino yung mga nabiktima na? Siyempre meron niya, may mabibiktima dapat yan eh. Kasi alam nilang meron eh. Sino na yung mga nabiktima na? Dapat may nabiktima na yan. May napatay na dapat yan. Kasi kailangan nila yun para mabuhay sila, di ba? Mambiktima. Now, kung mga na-experience lang, katulad nung napanood natin kanina yung huling part nito, no? Kung na-experience lang, hindi ko pwede i-consider na totoo yung account. Kasi pwede kasing word of mouth lang naman yun eh. Dapat involved na ang government dyan. Kung may infestation ng aswang dyan, dapat meron ng nadodocument na nabiktima talaga. Yung kahit wakwak-an tiyan, or basta may nangyaring hindi maganda. 'Di ba? Kahit dahil kinukuskus niyo yung bubong, dapat merong na-document din na bubong na nasira. Pero kung puro puro kuskus lang at yung ganyan, hindi natin pwedeng i-consider na totoo 'yon. Again hindi ko sinasabing hindi totoo ang aswang. Ang pinag-uusapan natin na hindi totoo dito, yung topic dito sa video na to. 'Di ba? Kung totoo man ang aswang, malay mo totoo. Pero hindi ako naniniwala na itong na-encounter nila dito ay aswang. Kasi walang malinaw na walang malinaw na documentation eh. Kasi kung talagang totoo 'yan, mababahala na yung
pamahalaan ng naik niyan. Gagawa na sila ng mga safety measures para ma-sure na mapaghandaan nila yung aswang na yan. Pero kung hindi naman nila binibigyan ng kaseryosohan yan doon sa pamahalaan ng naik, bakit tayo magsiseryoso? 'Di ba? Ang nanggagambala sa kanila, di umano, isa talagang tik-tik. Tik-tik yun. Kasi nakadapa siya, ginaganyan talaga niya. Gusto niya tuklapin. Kasi yung anak kong buntis doon nakakahiga. Yung buntis, mabango raw yan sa kanila. Ate, huwag ka na lumabas, buntis ka. Nauna po ako sa kanya lumabas, then nakita ko po dito yung lalaki na nakaitim po na mabalahibo. Hindi! Ang account mo, pusa na nga eh. Ay, yung pusa. Yun ang unang tinanong. Tingnan natin. Ang unang tingin niya daw lalaki. Hindi, pusa ang unang tingin niya. Tandang-tanda ko yun. Niraakan ko yung video na yan eh. Ang unang tingin niya daw lalaki. Binabago na nila yung version eh. Tamo ha. Hanapin natin. Aswang sa naik. Aswang naik. Tingnan natin ha. O ito. Oh, sabi, ay pusa. Sabi mo eh. Tapos sasabihin mo, ano? Ay pusa. O, diba? Ay pusa. Sabi mong ganun eh. Ayan o, ang laki o. Tapos sinanong mo na, ay pusa ba yan? Yun ang unang tingin mo, pusa, hindi ano. Sinungaling o hindi? Diba? Yun ang unang tingin mo, pusa eh. Hindi. Ang kanya lumabas, then nakita ko po dito yung lalaki na nakaitim po na Hindi, sabi mo ay pusa. Sabi mo. mabalahibo po. Ang tik-tik ay isang uri ng aswang. Ang unique characteristic ay humahaba yung dila niya. Sinasabi na ito ay lalaki dahil pinatutunguhan niya ay babae, pero hindi lang basta-basta babae, kailangan buntis. At ang puntirya raw nito, ang nakatatandang kapatid ni Karen na si Lynn na 2 buwan ng buntis. Natatakot na po ako, nanginginig na yung katawan ko. Natakot po talaga para sa baby ko. Yung pangalang red flag na agad binabago nyo yung account nyo eh. Diba? Si Lynn na taga Pampanga, nagbakasyon lang daw noon sa Cavite nung nangyari ang insidente. Uwi nga po kami kasi magbabakasyon para maligo, mag-swimming kami family. Sa ilang araw niyang pamamalagi sa bahay ng kanyang mga magulang, si Lynn may kakaiba raw talagang naramdaman. Tuwing gabi na Nilagyan na ng istorya na gano'n eh, no? sakit-sakit yung tiyan ko. Nung nasa Pampanga ko, okay lang. Ilan ang anak niya, hindi naman ganun. Noong time lang na yun na Confirmation bias! dito siya. Hanggang gabi nitong April 14, halos hindi na raw matiis ni Lynn ang Wait lang, bakit sumasakit na ganyan? Hindi ka pa naman nalalapitan ng aswang. O doon sa mga nakakaalam dyan, ano, spiritual ba yung kung paano mambiktima ang aswang? Yung kahit hindi pa siya nakakalapit, nasasaktan na siya agad? May nakita ba kayong dila na nakalawit? Di ba nagaan yung sinulid daw yung dila? Wala namang ganun eh. iniindang sakit. Grabe na yung sakit ng tiyan ko. Habang namimilipit na sa sakit si Lynn, si Karen hindi naman mapakali Wala to. dahil sa naririnig na kaluskos sa Oy. kanilang bubong. Yung mga magagalit sa akin, nagiging objective ako ha. According to sa video, pusa yung unang tingin niya. Nung in-interview na siya ng KMJS, sinabi niya na lalaki daw. Kakaiba na po yung ginagawa niya. Parang tinutuklap niya po. Mula nung gambalain daw sila ng di umano tik-tik, si Lynn pirmi ng dinudugo. Mga ilang araw po, nag-bleeding po talaga ako nun. Ano sabi ng Tatay ko po doktor? nag-ano po ng buntot pagi. Nagagis din po kami ng asin, pati sa mga bintana naglagay po kami at saka po ng bawang. Kaya po nag-decide yung kuyak na lumabas na po. Dito na nanlaki ang kanilang mga mata sa nakita. Nakaswang ma! Ba't pinutol nyo na yung part na sinabing, ay pusa?
Pinutol na, no? Sa bubong mama. Hindi. Sa bubong aswang. Ang laki ba? Wala na yun oh. Ayun ang papa ko na itim pa. Bumaba ka dyan, ayop ka. Wow! Laki ka! Ay, lalaki na pa ako! Huwag ka na lumabas, ate! Huwag ka na lumabas! Ate, huwag ka na lumabas! Buntis ka! Natatakot na po ako, nanginginig na yung katawan ko. Natakot po talaga para sa baby ko. Si Junbert buong tapang na umakyat sa kanilang bubungan. Mama, aswang! Mama Aswang! Huwag ka na lumabas, buntis ka! Pero iba ang kanyang Kairita yun, nadatnan. Bigla po siyang naging pusa. Iba yung kaluskus ng pusa, iba po yung kaluskus ng... Hindi! Paano mo nasabing na iba ang kaluskus ng pusa sa kaluskus ng aswang? Hindi, meron ka na bang reference? Nung dalawa? Unfair yun. Hindi reliable yun. Meron na ba tayong reference ng kaluskus ng aswang at kaluskus ng pusa? Magkaiba? Po yung ganyang mangyayari. At para patunayang hindi lang basta pusa ang namataan nila sa kanilang bubong, inilabas na rin nila ang kanilang nalitratuhan. Hindi ito just imagine, let's say, granting ito na yung bakas kamay daw ng aswang. Granting na ito ay bakas ng kamay ng aswang. Bakit ito lang ang nalitratuhan yung bakas? Ano yun? Talagang yan lang ang bakas ng kamay niya? Nakita nyo ba na yan yun? Nagsapusa nga, di ba? During na nakadapa yon, ang account nyo nakadapa. So, nakadapa nakaganyan. Dapat sa bubong, may bakas din sa bubong na dalawang kamay. Maliban na lang kung nakadapa yon, nakaganyan yan. Di ba? Paano siya tatayo nun? Paa niya, tatayo siya ng ganon. Tapos saktong nahawakan niya, yan lang. I don't believe. 'Di ba? Hindi matibay, hindi to conclusive na na patunay. Bakas ng kamay. Mas malaki pa sa palad ng lalaki. Kakaiba po eh. Tsaka malangis po yung pagkabakas ng kamay niya dun. Abangan mamaya ang misteryong nag-iingay Isang bakas lang. sa bubungan ng kanilang Pag nakadapa yan, di ba nahuli nyo nakadapa na lalaki, sabi. Nakaganyan dapat. Yan dapat may bakas din ng kamay. Bakit dun lang sa part na yon? tahanan. Kung ako sa KMJS, inakyat din niya ng mga ng reporter Tiningnan din talaga Kung yung bakas na yon ay langis ba yon or kung ano pa man. Sa naik? Nakaswang ma! Pero totoo nga bang sa tiktik ang naiwang bakas ng Ayan, malalaman natin dito. Kasi niya, gusto niya tuklapin kasi yung anak kong buntis doon nakakahiga. Yung buntis, mabango raw yan sa kanila. Sa patuloy na pagbeses na may inatake Ito yung napanood natin sa kanina. kanilang barangay. Last year po, nagkaganyan din po no, buntis. Ang buntis na di umano, naka face to face pa ng kakatuwang nilalang, si Kisha. Ihihi po ako nung time na mga 8 po PM. Time na yon nasa labas po yung mga tao, maaga pa po. Ito yung napanood natin kanina. Kitang-kita ko po talaga ng dalawang mata ko yun. Ma-oil po siya na itim, tas mahaba po yung buhok niya, malaking tao po. Dahil sa takot, Oil si daw na itim. Kisha napaal sa balutan at lumipat sa ibang barangay. Hindi na po talaga ako nabalik doon. Parang ayoko na ulit umuwi doon kasi lumalabas na naman siya. Nakaswang ma! Mama, aswang! Nakakatakot po sobra. May nagresponde po dun sa may palayan, kami naman po ay nagresponde palabas. Papa ko na itim pa! Bumaba ka dyan, ayop ka! Samantala, ang video na kuha ni Karen, ipinasuri namin sa eksperto. Wala naman ako nakita mukhang inedit or AI. Kasama na ang AI ngayon sa dapat tingnan Kasi may mga kuha talaga ang AI. Lalo na yung bolang parang energy, para siyang totoo 'Di ba? Pahirap na ng pahirap ang pagdetermine. Bandang dulo ng part ng video is makikita na yung mata umiilaw, nagre-reflect dun sa flash ng camera. Definitely, isa pong
pusa or hayop na maliit. Hindi siya yung parang tao. Nagmumukha siyang malaki dahil dun sa angulo nung pwesto nila. Dahil Naka-side view kasi, then biglang haharap yung pusa. Yan na rin ang explanation ko sa may pusa ko dito. Meron akong pusa na action figure dito yung nawawala. Kasi, halimbawa ito yung pusa, no? Ito yung pusa. Nakaganyan kasi siya nung una. Then nung inano nila, binugaw nila, humarap, tapos tumingin sa kanila. dahil nasa baba nga sila ng bahay nila. May napansin din siyang marka ng paa ng pusa sa larawang kuha sa sinasabing Meron. bakas ng kamay. Possible is yung camera illusions dahil nakikita lang naman nila shadows eh. Hindi nila makita kung nakaharap ba yung pusa, nakatalikod. Siguro possible nakataligilid, tapos nung humarap, tsaka lang umilaw yung mata. Doon lang nila na-confirm na pusa. Parehas Sa kami, pintura naman. kasi usually ginagamitan ng treatment yan bago pinturahan. Hindi siya na-treatment na maayos. Kaya nung pininturahan siya, yung mga kamay ng mga dating nagpintura dyan, humawak dyan sa part ng bubong na yun, ng simento na yun, nagkakaroon ng chemical reaction na doon. Dahil araw-ulan, nag-fade yung pintura. Samantala, dahil patuloy pa rin ang pagdurugo ni Lynn, ipina-check up na rin siya ng aming team. Nag-bleeding po ko ng konti. Ibinunyag ni Hindi ako satisfied, dapat inakyat yun eh. Yung bubong eh. Lynn na ilang beses na rin pala siya dating nakunan. Ano po sa stress po. May history pala eh. Pagdurugo Ba't sinabi na nanay ngayon lang daw nangyari yan? kasi or spotting, marami pong Di ba, yung personal bias kasi nakakaapekto sa narrative. Katulad nung kanina, no? Unang kita doon sa pusa, sinabi naman na pusa. Tapos nung nasa KMJS na, unang tingin daw nila lalaki daw, tao na nakadapa. Binabago nila eh. Pwede pong infection, pwede po nating makonsider yung psychological stress and physical stress. Meron po kasi nag-trigger ng stress niya. Dagdag pa, yung kanyang history ng pagkakaroon ng nakuna na rin po siya dati. Nabanggit ni Lynn na nagbubuhat siya ng mabigat. Dapat po talaga pag buntis, less than 5 kilo, no? Yung binubuhat po natin. Yung mga buntis na tao, very influenced, affected by their hormones, mas naging emotional, and sometimes yung emotions nila ay mas napapaniwala sila sa mga superstitions, madali silang matakot, syempre mas kakapit sila sa O aawayin na kayo ng mga bobo! Na ipipilit pa rin. Walang scientific basis yung ganong mga pamahiin na pag-blackcat, evil. Paalala lang din sa mga tao na ang pananakit ng hayop ay labag sa batas. At pwede kayong mapadusahan ng up to 2 years imprisonment or a fine of up to 200,000 pesos kapag kayo ay napatunayang nanakit. In denial pa rin yung mga yan. In denial pa rin. Talagang kumbinsido pa rin sila na aswang. Kahiyaan na kasi yan eh. Pag na-debunk kasi, mahirap na kasing bawiin yun. Ng isang hayop. Nakaswang, ma! Mama, aswang! Sa bubong papa! Hindi! Aswang pa! Sa bubong, aswang! Nasa kanila kung di sila maniniwala o bahala po sila. Kung ano ang pinaniniwalaan natin, iyon ang bumubuo sa mga kwento ng ating gabi. At gumigising sa mga takot na pilit nating inililibing. Pero bago po tayo lamunin ang ating malikot na imahinasyon, bago tayo bulagin ng sariling paniniwala, mabuting maging mapanuri para hindi tayo mabiktima ng mga mahahaba at makakate ang dila. Correct! Maging mapanuri daw. Maging mapanuri. So may napatunayan ba doon? Wala! 'Di ba? Wala! Ang titigas ng ulo nyo. Yun lang po, magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.